What's up mga idol? Eto na ang bagong model launch ng Euro Motors, ang Griffin 180. Aba mga idol, 2025 new scooter model at makikita natin to month of January 2025 mga idol ah. So today, nilaunch lang nila sa Makina Moto Bazaar para makita natin yung itsura ng bago nilang scooter na to. At nagulat tayo dahil 180cc ang kanyang displacement. Pinalakas at siyempre pa, mas pinaporma nila ang bagong model na to. Kita naman po ninyo mga ilaw na nilagay nila dito. Very illuminated. Yan po mga LED lightings. Kompleto yan. Kaya talagang sulit ang bagong model na to. At hindi lang yan ang reveal ng presyo. Ang sabi nila, price range nasa 90,000 to almost 100,000. Ganun siya kamura mga idol. Kita naman po ninyo ang pormahan nito. May kahawig tong model ng Yamaha. Yan ang Aerox 155. At ang ginawa ng Euro Motors Philippines hinigitan at talagang inimprove lahat yung pagkukulang ng Yamaha para sa Aerox 155 na model. Unang-una na dyan, ang braking system. Ang ginawa nila dito, parehong naka-disc brake, front and rear. At yan po ay mayroon pang combi braking system. Isa pang in-improve nila yung upuan, naka-camelback style na. So hindi mo na kailangang i-improve pa or i-modified ang iyong upuan. So yun nga ang ating estimated price. Nasa 90,000 to 100,000. So mga nagre-range siguro ito ng mga 95K to 97K. No? Pero sulit na sulit para sa kanyang mga specs and features dahil na rin sa kanyang napakamurang halaga na to, hitik naman sa mga advanced features na hinahanap mo na rin. Gaya nga ng kanyang color display, all LED lightings. So napaka-astig nung kanyang pinaka-front face, Kita nyo, naka-projector lampa yung kanilang ginamit dyan. So napakalinaw niyan, especially sa gabi pag nagmatakbo tayo. At hindi lang yan, formado rin yung ating taillight design dito, LED rin ang ginamit nila. So mga idol, aabangan nyo na ba tong bagong scooter ng Euro Motors? At bigyan ko lang kayo ng quick information about Euro Motors. Yan po ay under SYM Philippines. So yan po ay made in Taiwan. So napakaganda, no? So itong model na to, talagang sulit at matibay din ang pagkaka-build nito. So yan mga idols, all digital din ng kanyang instrument panel at colored pa yan, So very visible yung information natin, speedometer, RPM, fuel gauge, meron din siyang clock at odometer. So pagdating naman po sa ating pinaka-display na to, talagang mas maganda yung visibility at clear, para sa ating model na Griffin 180. Ayan, pag naka-on yung ating pinaka-headlight, ang astig ng pinaka-ibabaw yung daytime running light niya. At syempre yung kanyang napakalinaw na tatlong projector lamp na nilagay nila. So sa bandang baba naman yung kanyang pinaka-signal indicators. LED lahat ng mga nilagay nila dito. So napakaganda nitong bagong updated model or new model ng Euro Motors na Griffin 180. Kaya mga idols, ano masasabi nyo? Mag-leave kayo ng comment sa ating video. Ano ang inyong pinaka-final impression para sa model na to? Kasi ako na medyo nagulat tayo. Ang ganda niyang tignan. Yung color combination niya, yellow and blue color. At malaki din yung decals na nakalagay sa pinaka-side fairings niya, At yung ating pinaka-signal indicator sa rear, malinaw din mga idol, Sobrang ganda nung kanilang ginawa dito. So updated model to. Kumbaga, kung ikaw ay mayroong Aerox 155, ito yung kanilang pinaka-updated version, Yung makina nito, hindi pa to official mga idols, pero i-verify natin. 180cc, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cool, fuel injected na rin to, at merong CVT transmission. So pwede nyong start to via electric lamang mga idol, At hindi lang yan, kung 180cc to, makikita natin kung gaano kalakas yan. At syempre, dahil 4 valves, matindi ang arangkada nito. Pagdating naman sa stopping power, malaki din yung nilagay nilang round disc at yan po ay meron ding equipped na combined braking system. Ibig sabihin po ng combined braking system mga idol, pag nag-brake ka sa front, nagsama-sama na rin yung pinaka-rear. Merong percentage yan at mas maganda yung ating stopping ability para dito. Naka-disc brake din yung pinaka-likuran, 2-piston caliper. Aba, antindi, di ba? So dito pa lamang in-improve na ng Euro Motors. At hindi lang yan, dahil dyan, napakamura at very reasonable pa ng presyo, Sabi ko nga sa inyo, price range 92
100,000. Conventional telescopic forks at medyo maganda rin yung bounce dahil sinubukan natin tong laruin kung paano ba, kung mas maganda ba. Makikita natin sa actual test ride dyan kung talagang quality yung kanyang bounce mga idol. At ang ating likuran na suspension, dual shock absorber with sub-tank. O di ba mga idols, ginalingan ng Euro Motors ano? Usually, dual shock absorber lang yan, walang tank yan. Walang baso no. Eto, ginawa ng Euro Motors with baso na mga idol. So dyan, mas maangas yung pormahan natin kasi meron ng sub-tank yung ating likuran na suspension mga idol. Siyempre dahil ito po ay halos kahawig ng Aerox no, 155. Yung mga dimension nito, siguradong almost identical din sila sa kanilang mga pinakasukat ano, pagdating sa kanyang wheelbase, ground clearance, at hindi lang yan, pati na rin po sa kanyang pinakaupuan, yung seat height nito. So magiging pareho lang. Kasi umupo tayo dito, 5'6 yung height ko, flat-footed tayo dito. Mababa po yung kanyang pinakaupuan, yung seat height. Ang ganda rin ng kanyang camelback style na upuan natin. Ano. Ayan mga idols, meron din tayong stop and start system. Talagang mas maganda yung ating fuel consumption. Meron din tayong patayan ng ating pinaka-headlight. Ano? So may headlight on and switch. At syempre meron itong passing switch para sa ating signal, high and low beam, signal indicator switch at yung ating busina dito. So mga idols, abangan nyo yung ating test ride sa unit na to. Susubukan natin to, talagang ipipil natin yung lakas at arangkada nito dahil nga, sabi nga nila, 180cc, 4 valves. Ito pang maganda, convenient din sa ating mga rider dahil naka-smart keyless system na rin ito with answer back system. Ano. Ayan mga idols, katabi po ng kanyang smart keyless system ang opening ng ating fuel cap na meron din itong siguradong average fuel capacity 7 to 9 liters. So i-confirm pa po natin yan dahil hindi pa siya final kasi hindi po nila nilabas yung specs sa mismong launching ng unit na to. So i-confirm po natin lahat ng mga features nito mga idol. Ang laki din ng kanyang pinaka-luggage compartment. Pwede nating ilagay yung mga personal belongings natin. Ano? So dito pa lang mga idol, super sulit ng bagong model na Griffin 180. Di ba? Kita nyo yung kanyang pinaka-front face. Napakaangas ang muka. Okay din ng kanyang style. At syempre, parang mas maporman tignan to kaysa sa actual na Aerox 155. Ano? Dahil na rin sa kanyang headlight design na yan. Again mga idols, kung kayo po ay may balak bumili nito, January pa daw po ang kanilang actual release sa mga store. Siyempre mabibili nyo yan sa mga Mitsukoshi Motorcycle Store. Yan po nagdi-distribute ng mga Euro Motors or SYM Motorcycle. Ano? At siyempre may mga selected dealership din sila. Kaya mga idols, abangan na natin to ngayong month of January, ang bagong Griffin 180. Sigurado ako may color pa to na red and black. Ito meron tayong isa pang kulay na yellow at blue color. And syempre mga idols, kung gusto nyo pong mag-leave ng inyong comment, anong masasabi nyo sa bagong scooter model na nilaunch po ng Euro Motors. Aba, diba? Ito yung decals niya sa gilid na no. So combination din ng yellow and white. So Griffin 180, another scooter model sa Pilipinas. That's it mga idol. Yan po yung ating pinaka-vlog natin sa bagong model na to. Abangan nyo po yung ating official na mga specs nito. Right, Chip?